Yun, good morning mga master. Yun, so bike to work tayo today. Tapos, ito nga, first time kong gagamitin yung cargo bike natin master para pamasok. Yun, so quick bike check para sa mga hindi nakanood nun dati. Ano siya master? Nifty cargo bike. Yan, ayos ko na yung wheelset niya kung makikita niya master. Bili ko yan sa Shopee, sa Facebook Market. Tapos kinabitan ko na rin siya nung tourney na disc brake. Nilagyan ko ng basket. Yan. Ito yung stand niya, center stand. Laki, bigat niyan. Tapos ito yung huli ko upgrade master. Yan o. Ginawa ko na rin siyang Halotech dahil puro kalawang na yung yung last na crank eh. Tapos panungin pa rin sa likod, yung wheelset pala na bili natin master is tawag doon, yung niro-roscast, hindi cassette type, thread type. Yon, so thread type pa rin siya. Tapos 7 speed, yung RD di ko pa napapalitan master. Tingnan nyo, kalakalawang pa. So yun, tapos kinuha ko yung seat post ko dun sa sa Java ko na folding bike. Tapos eto master, kikita nyo to, pang motor to yung nabili ko sa Shopee. Kinabit ko siya dito para meron ng lalagyan, diba? So yeah, yun lang mga master, let's go na. Teka nga pala, ba't suot-suot ko pa yung aking backpack? Kaya nga ako may basket dito eh. Dito ka. Diba? Diba? Sakto. Yan, sakto sa mga master. Diyan yung ating laptop. Tsaka yung pamalit na gamit sa office. Let's go. Good morning mga master. Bike to work day tayo ngayon. Yan. Actually, lagi naman tayo bike to work. Pero ngayon ko lang ulit binlog. Hindi, actually, ngayon lang pala talaga ako nag-vlog ng aking ride papasok sa opisina. Yon. Kasi, first time ko ito mga master. First time ko gagamitin ito. Ating cargo bike. Ayan, nakikita nyo ba? Oy, umuulit. Yan. Up. Tama ba ba? Yan. So yun mga master, yun nga sabi ko, first time natin gagamitin itong cargo bike na to. Ilang buwan na ba sa akin to? Tagal-tagal na rin eh. I think 2 or 3 months na rin mga master, pero super bihira ako siya talaga gamitin sa ride. Bike. Actually, ang mga nadadala ko pa lang to is nung una ko nabili, dinala ko kagad to sa dinala ko kagad ito mga master sa Antipolo Tak-Tak. Yun. So binlog ko rin yun. Stock na stock pa siya ng master nung inakyat natin doon. Tapos grabe, adventure din yun. Siyempre first time ko mag-ahon ng ganitong bike. Tapos kaberya din ako ng mga master. Nasiraan ako ng headset. Yun na yung headset ko sa harap, nakikita nyo. Tapos pedal. Pagdating ko sa bahay, nasira na rin yung pedal ko na plastic kasi stock nga lang yun eh. So yun, andito tayo ngayon. Taga Montalban pala ako, para sa mga hindi nakaka-alums. And then ang trabaho natin is sa Quezon City mga master. Yun, Quezon City. So ruta natin, actually 3 ang way para makapunta ako sa opisina namin. Una-una, pwede ako dumaan sa may Payatas. Yun, sa may San Jose namin, San Jose tawag namin doon, Payatas.
labas ko noon isa may Commonwealth. Yan. Pangalawa master is via Marikina. Yan. So from Marikina punta ako San Mateo, punta ako ng from Montalban, labas ako San Mateo, punta ako Marikina, tapos yun Quezon City. Ang isa pa sa yung ruta na ginagawa ko mga master is via Batasan. Yan. So kumakanan na lang ako sa may San Mateo, tapos yun akyat tayo ng Batasan Road, tapos labas natin Commonwealth din. Actually meron pa isang mga master, tawag namin doon yung sa Via Tumana. Dadaan ka na sa may Old Balara, tapos ang labas mo noon sa may bandang, paglagpas mo lang ng ano, tawag doon, UP Town Center ba tawag doon? O basta doon, yung ano, basta tapat din ng UP yun. Ayoko masyado dahil yung party na yung master, lalo na pagpaluwas ng Quezon City, dahil may matinding ahon doon. Maiksi lang pero ang tarik. Kaya ang mga ginagawa ko master, pag teka, andito pa lang tayo, ang dami ko na nakakwento. Kaya ulit, kukwento ako pag gano'n na tayo sa may Batasan. Yun mga master, kakana na tayo dito sa Batasan. Pero master, yun nga, may ano akong naisip. Tingin ko hindi Batasan yung tawag dito eh, sa daan na to. Hindi ako sure ha. Alam ko ang Batasan Road, yung nasa taas na ito, yung padikit na sa Commonwealth. Ito, alam ko iba tawag dito eh, kahit sa Google Map. Hindi naman Batasan Road ang nakasulat dito. Anyway, titignan ko nga mamaya. Pero yun mga master, so typically ang biyahe natin papasok ng trabaho is around, tingin ko 15 to 16 kilometers yan. So yun, buti na wala yung araw. So pag gamit ko yung mga ordinary natin bike, usually mga 50 minutes. Pag sinisipag-sipag, oy, 45, nandun na tayo. Pero ngayon tingin ko lalagpas ako na isang oras dito. Ang kupad eh. Pero yun nga mga master, kung gusto mo naman kasi ng tulin, gamitin mo yung gamitin mo yung road bike mo, di ba? Gamitin mo yung gravel bike mo, di ba? Kung trip mong mamasyal, yan, pwede mo itong gamitin itong cargo bike. Ito talaga yung literal na takbong sabi. Pagod. Ito lang naman yung pinakamahirap na parte ng pasok ko mga master. Itong ahon na to. Well, ensayo mo rin to, di ba? Yun ang kinaganda. At least may challenge yung trabaho natin. Ay.
tayo. Ayun o, nakasulat sa street, San Mateo Road, hindi Batasan Road. O, diba? Tama ko. Pero yun nga mga master, ahon lang to. Mga siguro mga 15 minutes pa. Yun, tapos na yung ahon mga master. Ayos. Tapos eto na yung totoong Batasan Road. Yan. Ayan, nasa kanan yung House of Representatives South Gate. Actually, yung mga nagtatanong kung mabigat ba siya yung ahon, well, mabigat talaga siya, master. Pero kailangan mo na talaga gamitin yung cambio mo na maayos, diba? Huwag mo pilitin sa mabigat, ibaba mo. Pero tama mama, sa iba kasi, diba? Depende yan sa preference naman eh. Yung iba, yung alam ko pinag-usapan na natin yung sa isa kong vlog eh, yung habang nag-ride tayo ng Team Apple, iba-iba yung ano nun eh, yung style ng mga grupo natin na yun eh. Sido, yan, medyo kabisado ko na yan, medyo naglilinyan mga master sa high cadence. So pag nasa ahonan kami na mahaba, mapapansin mo yan, ang bilis ng cadence niya. Tapos nagbababa siya ng cambio. Yun, tapos napansin ko dyan mabibigat pumadyak si Sir Noel. Kita ko yan, ang liit lagi ng cambio niya. Tapos nakakagda talaga yung katawan niya sa mga sipa niya. Kaya kahit mabigat, ang bilis umabante. Then si Ian tsaka si Sir Ronnie, uy, katamtaman yan mga master. Katamtaman na cadence lang yan. So hindi sila over na high cadence, hindi sila over na mabigat na cambio slow cadence. Pero yun nga, ako preference ko talaga dito, high cadence talaga ako. Kasi nasanay na ako master eh. Lalo na nung lagi kong ginagamit yung folding bike natin na Trins, diba? Yung Dolphin. Yun, naihaw natin yun. Halos majority ng akyat natin sa Mountain Province, yun ang lagi natin dala, yung Dolphin na yun. So nung nag-tinok kami, nung Baguio via Ambuklaw, hindi dala ko. Nung Sagada, hindi din dala ko. Hindi, Buskalan pala. Nung nag-Buskalan kami dalawang odd, yun yung dala ko. Nung nagsagada kami, dala ko yung butterfly natin eh. Tapos yun, so ito na yung underpass, papasok tayo. Parang kailangan ko ng side mirror dito sa sakyan na to. Yan, sa baba tayo dito sa Android. Di pa bawal yan? Ginagawa nyo? Hindi naman yan. Tama ba yan? Anyway, yan. Ito na yung underpass connecting Batasan Road to Commonwealth.
Yun mga master, so andito na tayo sa pinaka ayokong party ng Commonwealth. Yan, itong party na to. Uy, kasi yun nga, nakikita nyo nasa kanan yung bicycle lane natin. Wala yan, tinakpan yan. Tapos hindi rin naman tayo pwede maging komportable dito sa kanan kasi nakikita nyo yung village na yan, maraming kumakanan dyan eh. So, pag nandito ka sa pinakakala, may ipit tayo niyan. Kaya maobliga kang bumuka ng konti. Eh, pag minamalas-malas ka dito mga master, yung mga bus, yung mga jeep, nagigit-gitan, nag-aagawa ng pasahero. Kaya yun, talagang mapupunta ka sa gitna o mapupunta ka sa pinakagilid. Pero the rest of batasan naman mga batasan. The rest of Commonwealth naman mga master, goods na goods naman kasi nga meron naman tayo dedicated bike lane dito. Ayan o. Yan, pwede na ako bumalik. Dito, kalmado na tayo kasi meron na talaga. Eh, meron tong harang eh. Doon sa bandang dulo simula. Malapit na tayo sa Tandansora. Yun, sa intersection na yun. Okay, ito mga kapatid. Ito pati na master. Medyo delicates dito. Dahil maraming biglang tumatawid dito eh. Yan. Yan, bawal yan. Bawal yan, kuya. Yun nga, nakakalungkot na party lang doon mga master. Galing ka sa mahabang lusong. So, sayang yung ano, sayang yung momentum, di ba? Kasi mapapapreno ka sa party na yun. Dahil sa sakayan. Signal light. Yun, may signal light naman pala. Ito rin. Ano ko po? Ito. Yun mga master, nandito na tayo sa pinaka-safe na party ng Commonwealth. Yan, dito sa may bandang Techno Hub. May bandang Techno Hub. Tintuyo na kasi nabunod eh. Kaya ang baon ng tubig. Hindi ko pa siya nalalagyan dito master na lalagyan ng tubig eh. Tapos dito lalagyan ko yan ng lalagyan ng kape. Tapos dito lalagyan ko yan ng TV na maliit. O di ba? Hindi natin to gagawin na papatuloyin itong bike na to mga master. Gagawin natin itong pinaka-comfortabling bike. Kasi wala na itong itutulin eh. Gawin na lang natin, masarap siya gamitin, di ba? Pero yun nga mga master, ayan, so sa kanan natin, andyan yung Techno Hub. Sa kaliwa, ayan, bahala sila magsiksikan dyan. At least tayo may harang, di ba? So, dati pag nung nagko-commute pa ako, di ba, Montalban, kasakay ako ng Batasan, yan. Yung mga jeep sa amin nun hanggang ano lang yun eh, hanggang dun sa dulo, Pilcoa. Ang ginagawa ko, dito na ako bumababa. Yes. Tapos dito, sasakay ako ng isa pa SM North naman. Pero grabe, minsan inaabot ako dyan ng ano, 30 minutes, minsan mahigit pa. Para lang makapunta ng SM North. Pag minamalas-malas ka pa nga, minsan napipilitan pa mag-taxi dahil sobrang late mo. Pero yun sa kanan natin master yan, yung UP Ayalan Techno Hub. Yan.
lalamunan ko. Yun, tapos yung dulo nito, circle na mga master. Kakanan naman tayo. Kung nasa circle na tayo, kakanan tayo ng Quezon Ave. Yun. Yun, dito na tayo sa circle mga master. Siyempre, as usual, ginagawa pa rin yung kanan nito. Parang sobrang tagal ng ganito dito. Hindi ko alam kung anong balak yan. Pedestrian ba yan o bike lane? Hindi na nalakaran yan ever since eh. Pero yun nga mga master, so tayo dito lang tayo sa gilid. May mga nagsasabi ang pinaka-safe lang daw pag diretso ka lang doon sa pinaka-loob, di ba? So ewan ko, minsan iniisip ko parang tama, pero minsan iniisip ko parang mali. Kasi hirap papasok dun eh. Tapos lalabas ka na pag andyan na yung turn mo, di ba? Pero ang problema lang pag nandito ka sa kanan yan lang ha, pag hindi ka paliliko, maobliga ka lumabas para di ka maipit. Dito ako muntik mabangga nun eh. Yan o, yung mga ganyan no. Tama mo, galing sa labas, tapos kukunin yung pinaka dulong part. Ay, grabe ah. Tapos yun, North Avenue. Doon tayo sa Quezon Avenue. Susunod pa. Yes, unti na lang. Grabe, parang napakahaba ng biyahe ko. Dati saglit lang pala sa opisina na ako. Kaya feeling ko 40 kilometers na yung pinapadyak ko. Well, tama naman siya. Sa ibabaw mga master, ayoko mag-ilalim dyan sa Quezon Ave. Mabibili sa sakyan dyan eh. Dito tayo, okay lang na may stoplight. Bike lane pa rin naman tayo. So, diba? Yun, malapit na tayo sa West Avenue. Ano naman yan? Yun, so ay, nakasira na mood. Ganda-ganda ng padya ko eh. Pero yun nga mga master, kita nyo naman yung ruta natin. Safe na safe yan. Pera lang dun sa mga party ng Commonwealth na yun nga, yung kailangan natin lumabas ng bike lane. Pretty much good naman yung yung ating mga dinadaanan. Yung mga dedicated bike lane naman talaga, diba? So yun, tapos kakanan na tayo dito sa Examiner. Dito nakatira si Noy Noy. Tapos dulo na ito master, yun West Avenue, tapos nandun na, malapit na doon yung opisina namin along West Ave na lang. So mamayang pauwi, hindi ko na siguro i-vlogin mga master dahil itong camera natin na Insta360 1R
Ay nako, di ko gusto ang performance nito sa gabi. Talagang sayang yung mga pag yung mga nagra-ride tayo at nagsisimula kami, di ba, mga gabi, mga long ride. Mapapansin nyo, napakabihira ako mag-vlog, magbukas ng camera pag mga ganyong oras pa, kasi hindi talaga siya maganda sa gabi. Hindi ko alam yung mga bagong modelo ng Insta. Baka naman baka naman pwede nyo peramin para makita ko. Pero ito ang gamit ko 1 hour. Wala. Kaya sabi ko na negative to. Pero yun nga mga master, ano masasabi ko? First time gamit itong cargo bike sa work. Unang-una, ayos, mga positive mo na, mga pros. Wala akong dalang backpack sa likod, oh. Kita nyo naman, yung gamit ko nandiyan sa baba, sa may basket. Tapos ano pa ba? Yun lang. I think yun lang yung pro neto. Puro cons na. Ang cons niya, yun nga, takbong ano ka lang talaga dito, takbong chill ride. Tapos medyo mabigat pa dyan mga master. Tapos hindi pwede yung malikot ka sa kalye, hindi pwede yung singit-singit ka, dahil alam niyo naman tong cargo bike na to, di ba nga sabi ko, possibility na mag-lock yung gulong sa harap nito pag sobrang liko ka na, dahil nga sa kanyang mekanismo sa pagliko. Tapos hindi ko alam kung cons yun, pero grabe, sobrang takaw pansin ng bike na to. Yung mga nasasalubong natin. Well, masaya naman. May ating pro yung pro, napapasaya natin yung iba. Uy, kuya, astig, mga ganon. Legit. O, diba? Natutuwa sila nakakita ng ganito sa kalye. Tapos, yan, kanan na lang tayo dyan. May hirapan akong dalhin to master sa ride natin sa Team Apple, dahil hindi ko alam master, mapuputol ang binti ko kakahabol ko sa face natin pag ito dala ko. Hey, so unless lahat mag-agree na 15 to 20 lang ang takbo, hindi pa pwede. Hindi ko to pwede dalhin, dahil talagang may iwan ako nyan. Pero siyempre dadalhin ko pa rin sa long ride, pero malamang pag solo na lang ako. I think yun lang mga master. Ang dami ko pang kwento, ewan ko ba, tagal ko kasi hindi nag-vlog eh. Parang feeling ko kaya ko naka-on lang yung camera mula bahay hanggang office eh. Hindi ako maubusan ng kwento eh. Pero yun nga, sa vlog lang naman ako madaldal mga master. Sa totoong buhay naman, tahimik naman ako. Tahimik lang ako sa umpisa. Sorry. Ayan mga master, hanggang dito na lang. Sa mga kakarera ko dyan paggabi sa Commonwealth, pass muna ako ngayon mga master. At baka banggain ko na lang kayo pag di ko kayo maabutan dahil sa dala kong bike. Pero yung mga master, sige, hanggang dito na yan. Thank you for watching. Salamat.